By the way, sino po naniniwala, blessing yung ibinigay na babae sa iyo ng Panginoon? Doon sa mga asawa, sa mga lalaki po, sino naniniwala, blessing yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na asawa? Doon sa mga anak, sino naniniwala, blessing yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na nanay? Alam niyo po, ito yung pagkakataon kung saan atin pong sinaselebrate yung tinatawag na Women's Month. Alam niyo po, again, napaka-importante na makita natin yung importansya, makita natin yung contribution ng kababaihan sa buhay natin. Gaya po nung aking nabanggit, napaka-importante makita ng isang lalaki na isang pagpapala sa buhay niya yung kanyang asawa. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Pagpapala sa buhay mo, yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Despite na parang pagdating ng umaga, parang wala kang naririnig kundi yung boses niya, despite no maraming mga pagkakataon na lagi kang hinahanapan ng kita, ng sweldo, but still, ang asawang babae ay nananatiling pagpapala. Totoo ba yan? Doon sa mga anak, sino naniniwala? Again, pagpapala ang binigay sa iyo ng Panginoon na nanay. Na despite na napakarami yung mga pagkakataon na parang naiinis ka, parang gusto mong hindi kausapin ang nanay mo, but still, wala pa rin makakapantay doon sa pagpapala na binigay ka ng Diyos o binigyan ka ng Diyos ng isang nanay. Alam niyo po, again, isa doon sa mga pinaka-challenging role sa buhay, yung pagiging asawang babae, and at the same time, yung pagiging may bahay, pagiging nanay sa loob ng isang tahanan. Alam niyo po, again, ang malungkot lang dito, maraming mga pagkakataon, yung mga sakripisyo ng isang nanay, ng isang asawang babae, madalas, hindi ito nare-recognize ng mga tao o ng mga tao sa loob ng tahanan. Alam niyo po, kung meron mang hindi dapat kinakalimutang sakripisyo, sakripisyo ng isang anak o ng isang ina para sa kanyang anak. Lalo na yung mga single mom. Alam niyo po, napakarami na bumubuhay sa loob ng tahanan yung isang single mom. Napakaraming pamilya na ang nagdadala ng kanilang tahanan ay yung isang ina. Alam niyo po, napakahirap yung kanilang pinagdadaanan. Doon sa akin pong mga kinakounsel, mostly mga single mom. Doon sa mga counseling po natin via video chat, alam niyo po, pinakamarami sa kanilang bilang yung mga single mom. At maririnig mo sa kanila yung mga kwento ng buhay na parang sa pelikula mo lang maririnig, pero totoong nangyayari. Yung hirap, yung sakripisyo na ginagawa nila na akala mo kwento lang, pero totoo. Alam niyo po, kung meron mang hindi dapat minamaliit na sakripisyo, ito yung sakripisyo ng isang ina sa loob ng tahanan. Sakripisyo ng isang asawa sa loob ng isang tahanan. At lalo na, again, yung sakripisyo ng isang single mom. Kasi nga, tandaan nyo po, pagka kasi ang isang babae ang nagdadala ng kanilang tahanan, isang single mom, lahat ng bigat ng responsibilidad na dodoble. Yung dapat dalhin ng isang lalaki, siya na rin yung nagdadala. Yung dapat dalhin ng isang asawang lalaki, lahat nakaatang sa kanya. Kaya nga hindi dapat sinasayang sa mga anak, tandaan niyo po, hindi dapat sinasayang yung sakripisyo na ginagawa ng isang ina. Hindi dapat minamaliit at hindi dapat winawalang bahala. Why? Una, life is short. No matter how you try to extend it, you cannot. Alam niyo po, maiksi lang ang buhay. At kahit anong pilit mo na dugtungan ang buhay, pagka ayaw ng dugtungan ng Diyos, hindi na madudugtungan yon. Kaya nga napaka-importante yung pinag-uusapan natin, lalo na sa buhay ng mga anak, na hindi dapat minamaliit, hindi dapat sinasayang, at hindi dapat winawalang bahala ang sakripisyo ng isang ina. Alam niyo po, totoo ba kung meron mang tila napakabilis maubos yung panahon ng tao sa mundo? Napansin niyo yun? Yung mga taong dati nakikita mo, bigla hindi mo na makikita. Dati nakakasama mo pa, bigla hindi mo na makakasama.
Pansinin niyo ang prayer ni Moses dito sa Psalms chapter 90, verses 5 and 6. Sabi niya, you swept them away like dust, like dream that passes in the morning. They are like grass that grows, but by evening they are gone, like grass that is cut down. Pansinin niyo, kinumpara ni Moses ang journey ng tao sa mundo sa isang damo na sa umaga'y tumutubo, masiglang masigla, pero kinalaunan o kinahapunan, nalalanta na. Anong tinuturo nito? Pwedeng isang araw, yung baliwala sa iyo na paggising sa iyo ng nanay mo para paghanda ka ng pagkain, pwedeng last na niya yon. Alam niyo po, pwedeng isang araw yung baliwala lang sa iyo na paghahanap buhay kahit may sakit ng nanay mo, pwedeng last na niya yon. At pwedeng isang araw, yung baliwala lang sa iyo na pag-iintay sa iyo kahit gabi, para lang masiguro na ligtas kang makakauwi, pwedeng last na niya yon. Kasi nga, gaya ng sinambit dito ni Moses, ang buhay ng tao para lang damo. Tumutubo sa umaga, pagdating ng hapon, nalalanta na. Alam niyo po, those are things na madalas na hindi pansin ng mga anak sa sakripisyo ng isang ina, na alam niyo po, na minsan mapapansin na lang pag wala na. Napansin niyo yung irony ng buhay? Minsan, kung kailan wala na, saka natin napapansin yung mga bagay na dapat nung buhay pa sila, doon natin napansin at nabigyan ng halaga. Those are things na madalas hindi natin napapahalagahan ng mga anak na sakripisyo ng isang ina na napapahalagahan na lang pag wala na. And those are things na madalas hindi nasusuklian ng mga anak sa sakripisyo ng isang ina na nasusuklian ng pagwala na sila. Alam niyo po, again, ang buhay ng tao parang damo lang na tutubo sa umaga, pagdating ng hapon, wala na. Lanta na. Napakabilis. Kaya, again, doon sa mga anak, kung meron mang hindi tayo dapat winawalang bahala, sinasayang, binabaliwala na sakripisyo, yung sakripisyo ng isang ina, na pwedeng isang araw hindi mo na maramdaman, hindi mo na makita, hindi mo na maranasan. Ikalawa, one of the most inglorious or shameful traits that a person could have is being ungrateful. Pag sinabi pong unglorious or inglorious, ito yung kahiyahiya. Pinakakahiyahiya na traits, na attitude, na pwedeng magkaroon ng isang tao, lalo na isang anak, yung pagiging walang utang na loob. Yung hindi ka man lang marunong tumanaw dun sa mga ginawa sa iyo ng magulang mo. Alam niyo po, sa Luke chapter 15, 28 to 30, sino po familiar dito sa kwentong to ng prodigal son? Sabi doon, subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Ang binabanggit po dito, yung panganay na anak. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. 29, sabi doon, sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglilingkod sa iyo at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos, gayon man ay hindi mo ako binigyang kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay mo pa ng pinatabang guya. Totoo ba? Kung meron mang, again, kahiyahiyang attitude, traits ang isang tao, yung pagiging ungrateful. And at the same time, kung meron mang isang pinakakayahiyang attitude ang isang kapamilya, lalo na ang isang anak, yung pagiging ungrateful. Sino po rito, aminado, ang hirap mapuyat? Sino po rito napuyat na? Yung iba, hindi na kayo natutulog? Ano, nagda-drugs ba kayo? Sino rito, aminado ang hirap mapuyat? Alam niyo po, hindi madali ang nagpapalaki ng anak. Sino rito naranasan na yon sa mga nanay? Ang hirap noon, yung gustong-gusto mong matulog kung kailan ka patulog, tsaka magigising yung anak mo, tsaka maglalaro. Alam niyo po, again, pansinin niyo, doon sa dalawang anak na binanggit dito sa kwento ng alibugang anak, sino kaya sa tingin nyo ang mas ungrateful?
Yung anak na wala sa panahon, kinuha yung mana, winaldas, pero nagbalik loob. O yung anak na matapos malamang nagbalik ang kanyang kapatid, sinumbatan ng tatay niya sa mga nagawa niya. What's the point? Totoo ba may mga anak dahil may nagawa na sa magulang? Parang nagiging lisensya na yung nagawa para sumbatan ng magulang nila. Totoo ba yun? May mga anak na dahil may nagawa na sa magulang, pansinin nyo, yung panganay na anak, ang sabi niya, hindi ako umalis sa tabi mo, pero kahit isa, o kahit na isang simpleng kambing, hindi mo ako pinagpatay para makipagsaya sa aking mga kaibigan. Ano yung point niya dito? Ang point niya dito, ang dami niyang nagawa para sa kanyang tatay, pero parang sa tingin niya, walang binalik sa kanya yung tatay niya. Alam niyo po, ang isa sa mga malungkot na realidad ng buhay, may mga anak, pagka may nagagawa na sa kanilang magulang, gano'n na lang kung sumbatan ang magulang. May mga anak, kapag kakaya na ang buhay, daan-daanan na lang yung kanilang mga magulang. Nangyayari po ba to sa mga totoong buhay? Yes. Nangyayari ito na pagka may mga anak, alam niyo po, dahil may naisakripisyo na sa magulang, parang nagiging lisensya na yung naisakripisyo sa magulang para sumbatan ang magulang. Where in fact, kahit na ano pa nagawa ng anak sa magulang, walang karapatan ng anak na sumbatan ang magulang. Tandaan niyo po sa mga anak, lalo na kung ikaw ay naririto sa simbahan ito, naglilingkod ka pa, tandaan mo, kahit ano pa ang nagawa mo sa magulang mo, wala kang karapatan na sumbatan ang magulang mo. At kahit ano pa na ipaglingkod mo sa magulang mo, hindi rin ito lisensya para sumbatan ang magulang mo. At kahit ano pa ang naisakripisyo mo sa magulang mo, hindi rin ito lisensya. Wala kang karapatan na sumbatan ang magulang mo. Dahil bago pa may nagawa ang anak sa magulang, tandaan nyo po, magulang muna ang unang may nagawa para sa iyo. Bago pa nakapaglingkod ang anak sa magulang, magulang muna ang unconditionally nakapaglingkod sa kanilang anak. At bago pa nakapagsakripisyo ang anak sa magulang, magulang muna ang unconditionally nagsakripisyo para sa mga anak. Madalas, ang tingin natin parang simple lang naman yung pagpupuyat, simple lang naman yung pagtatrabaho, simple lang naman yung paghahanda ng pagkain, pagluluto, yung paglalaban ng mga damit, pero subukan mo na gawin lahat sa buhay mo yung ginagawa ng magulang mo, makikita mo, hindi pala siya simple. Totoo po ba yan? Hindi simple yung magpuyat. Hindi simple yung Sino po rito? Mag-isip lang ng kakainin. Mahirap na. Nang lulutuin. Totoo ba sa mga nanay? Ang hirap mag-isip ka lang kung ano yung ipapakain mo sa mga anak mo. Tapos pag nakapagluto, parang ayaw pa yung niluto mo. Mareklamo pa. Maraming mga anak, mareklamo pa. Alam niyo po, may napanood ako kagabi, yung mga batang 80s. Sino yung mga batang 80s dito? Kami po mga late 70s eh. Sino yung late 70s, 80s, and 90s? Yung naabutan pa yung pag-aaral ay talagang naglalakad lang. Sino rito yung naabutan? Pagka na-late, naranasan niyang mabato ng eraser, ng chalk. Ano ginagawa ng mga nanay natin pag nalaman yon? Sinusugod ba yung mga teachers? Hindi. Ikaw pa napapagalitan. Totoo po ba yan? Tayo pa yung napapagalitan. Pero pansinin niyo yung mga nanay ngayon, napagalitan lang yung anak, ipapatulpo pa yung teacher, ipapapulis pa. Alam niyo po, hindi rin naman kasalanan kasi ng mga generation, bakit ganun sila eh. May kasalanan din ng magulang. Yung paraan ng pagtrato sa kanilang mga anak. Kaya nga, nakakalungkot. Tama naman yung naging pagtrato ng mga boomers o yung mga naunang mga magulang dun sa mga Gen X at saka dun sa mga millennials. Pero bakit? Nung dumating na yung Gen Z, eto yung Generation Alpha at yung susunod na Beta, napansin nyo, parang nag-iiba masyado ng mga entitled ang mga kabataan. Napansin nyo yan? Masyado silang entitled, masyadong parang ang daming karapatan sa buhay. Alam nyo po, again,
Pansinin nyo, bakit walang karapatan ng anak na sumbatan ang kanilang magulang kahit nakapagsakripisyo na siya, kahit nakapaglingkod na sa magulang, kahit may naibibigay na sa magulang, simply because bago mo pa nagawa yan, mas marami nang nagawa ang magulang mo sa'yo. At ikatlo, bakit hindi dapat sinasayang ang sakripisyo ng isang magulang? Hindi dapat winawalang bahala at minamaliit. One of the sweetest memories to remember, memories with your mom. Isaiah 49 verses 15, first part, ang sabi doon, can a woman forget her nursing child that she should have no compassion on the son of their womb? Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Dito kinuha yun, yung isang lyrics na yun ng kanta sa Isaiah. Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Totoo ba? Kung bakit hindi dapat sinasayang, minamaliit, kinakalimutan ang sakripisyo ng isang ina, simply because isa sa mga pinakamasarap balikang alaala ng isang ina. Sino po rito, aminado, gustong-gusto mong balikan yung mga panahon na pagka may kailangan ka, meron kang nanay na natatakbuhan. Totoo ba? Ang sarap ng panahon na yon na kapag ka binabalikan mo yung panahon na yon, yung naaalala mo na pagka may kailangan ka, yung nanay mo yung natatakbuhan mo. Sino rito gustong-gusto niyang balikan yung mga panahong pag gusto na niyang sumuko, yung nanay niya yung nagpapalakas ng loob niya. Yung nagsasabi sa kanya na kaya mo yan, anak. At sino rito, gustong-gusto niyang balikan yung mga panahon na pag walang-wala na talagang gustong tumanggap sa kanya, yung nanay niya yung nagpaparamdam na tanggap pa rin siya. Sino po rito, yung sumablay na sa buhay? At naramdaman mo kahit na gusto kang kondinahin ng mundo, pero yung nanay mo, hindi mo naramdaman na kinukondina ka. Alam niyo po, ayan ako, ang dami kong naging sablay sa buhay, lalo na ang dami kong, yung expectation ng magulang ko sa akin na hindi ko na-meet. Pero hindi ko naramdaman na na-disappoint sa akin yung magulang ko. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na wala nang gustong tumanggap sa'yo, wala nang gustong kumalinga sa'yo, pero yung nanay mo magpaparamdam sa'yo, natanggap ka pa rin. Kasi nga ito ang totoo. Mapapagod ang lahat ng tao sa'yo, natulungan ka, damayan ka, pero hindi ang isang ina. Napansin niyo yan? Mapapagod yung mga tao na unawain ka, intindihin ka, pero hindi ang isang ina. At ito po ang totoo, mapapagod ang lahat ng tao na tanggapin ka, mapapagod ang lahat ng tao na pagbigyan ka, pero hindi ang iyong ina. Napansin niyo, maraming mga pagkakataon, napagod sa atin yung maraming tao, pero yung magulang na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi na iparamdam sa iyo na napagod siya sa iyo. Now the question is, bakit maraming anak madaling makalimot doon sa mga sakripisyo ng isang ina? Alam niyo po, unang-unang dahilan, they look everything that what their parent did was a clear obligation of them. Totoo ba maraming anak? Kaya ang dali nilang nane-neglect yung mga nagawa sa kanila ng kanilang nanay, despite na hindi naman napakasimple noon. Alam niyo po, kasi nga doon sa paniniwala na obligasyon naman talaga ito ng isang ina eh. Sino aminado? Dumarating din sa point na naiisip mo, obligasyon naman nila yung ginagawa nila eh. Totoo ba yan? Yung pagluluto, yung pag-aalaga sa'yo, yung pagpapakain sa'yo, yung paghahatid sa'yo sa school, yung paglalaba ng mga damit mo. Alam niyo po, maraming anak, kaya ang dali-daling nane-neglect yung mga sakripisyo ng isang ina simply because ang paniniwala niya tungkulin naman ito ng kanyang nanay. At the same time, dahil doon sa paniniwala na dapat lang naman talagang gawin ito ng isang ina. Of course, dapat lang naman talagang gawin. Pero dapat maunawaan mo, una, ang anak na hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng magulang, mahihirapang bumuo ng maayos na relasyon
sa labas at sa loob ng tahanan. Tandaan niyo po, sa mga kabataan, sa mga anak, kapag ang isang tao, ang isang anak, hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng isang ina, mahihirapan kang makabuo ng relasyon sa loob ng tahanan mo at sa labas ng tahanan mo. Anong ibig sabihin nito? Pag ang anak hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng magulang, lahat ng future relationship na magkakaroon siya, magiging mabuhay. Bakit? Kasi nga, dahil ang naging pananaw mo, sakripisyo ng magulang mo, tungkulin nila, dapat lang nilang ginawa. Pag may ibang tao na nagsasakripisyo para sa iyo, ang magiging pananaw mo, obligasyon din nila yung ginagawa nila. Pero ang mas malungkot dito, yung kabiguan ng anak na magpahalaga sa sakripisyo ng magulang, maglilid ito sa isang anak na maging reluctant sa pwede niyang ma-contribute sa pamilya niya. Ito ang isang realidad, masakit na realidad ng buhay. Bakit may mga anak na hindi nagbibigay sa kanilang magulang? Napaka-reluctant sa pagbibigay. Bagamat hindi obligasyon ng isang anak na magbigay sa kanilang magulang, simply because ang dahilan nito, ang tanaw niya, ang pananaw niya, obligasyon ng magulang niya yung pinalaki siya, yung pinag-aral siya, yung inayo siya. But again, tandaan mo, magiging bigo ang isang tao na ma-contribute yung dapat maging contribution ng buhay niya sa pamilya niya, sa magulang niya, yung magagawa mo, lahat yun mapapalagpas mo. Yung pwede mong magawa, ma-contribute para sa buhay ng mga magulang mo. Again, pansinin nyo, bakit may mga anak, nung kumikita na, parang mga walang mga magulang na. Nangyayari ba yon? Totoo po ba yon? Masarap ba sa pakiramdam yon sa mga magulang? Masakit. Totoo po ba yan? Masakit na, bagamat kahit hindi mo naman kailangan at hindi mo naman inoobliga ang anak mo, pero sino aminado, masarap sa pakiramdam yung naaalala ka ng anak mo. Totoo po ba yan? Pero maraming mga anak, napaka-reluctant dun sa bagay na yon. Nung kumikita na, parang wala nang mga magulang. Maraming mga anak, nang kaya na ang buhay, alam niyo po, parang anak na lang kung ituring ang magulang. Dahil nga doon sa pananaw na obligasyon naman na pinagsakripisyohan siya ng kanyang mga magulang. Ang hindi mo napapansin bilang anak, nasusugatan mo yung relasyon na meron ka sa magulang mo. Alam niyo po, again, kahit hindi mo obligasyon, kahit hindi hinihingi ng magulang, napakasarap sa magulang, lalo na sa isang ina, na naaalala siya ng anak niya. May mga anak na mas naaalala pa nga yung boyfriend kaysa doon sa kanyang nanay. Totoo po ba? May naibibigay sa magulang, sa boyfriend, pero sa magulang, wala eh. Maraming mga anak walang kwenta. Totoo po yan. Nung magkapera na, nung magkahanap buhay na, nakalimutan na magulang. Napakawalang pagtanaw doon sa nagawa na kahit simple lang ng mga magulang. Alam niyo po, again, may mga anak, may mga pangarap pa kaysa doon sa kanilang boyfriend, sa kanilang girlfriend, kaysa doon sa kanilang magulang eh. Nakagawa ng pangarap doon sa mga taong ni walang naging contribution bago siya nakarating doon sa kung nasa saan siya ngayon. Ikalawa, ang anak na hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng magulang, mas malamang kaysa hindi siya magsasakripisyo para sa mga magiging anak niya. Bakit? Tingnan niyo po. Sino naniniwala? Magkakaroon ng tinatawag na perpetuating cycle of unappreciative behavior ang isang klaseng tao na ganito ang attitude. According dun sa mga pag-aaral ng mga professional, ng mga eksperto, pagdating sa attitude ng isang tao, pag ang isang anak hindi marunong tumanaw sa magulang,
madidevelop sa kanya yung tinatawag na perpetuating an appreciative behavior. Ano pinapakita nito? Dahil hindi ka natutong magpahalaga sa mga naging sakripisyo sa iyo ng magulang mo, hindi mo rin pahahalagahan ang magagawa mo sa mga anak mo. Hindi mo makikita yon. Bakit? Kasi hindi mo nga tinanaw sa magulang mo. Dahil hindi natutong lingunin ang naging sakripisyo ng mga magulang niya, hindi rin niya lilingunin ang magagawa niyang sakripisyo para sa kanyang mga anak. At dahil hindi natutong balikan yung mga naging sakripisyo sa kanya ng kanyang magulang, hindi rin niya makikita yung pwede niyang balikan para sa kanyang mga anak. Meaning, yung ginawa mo sa mga magulang mo na pagbaliwala, gagawin mo din sa anak mo because of cycle of unappreciative behavior. Yung ginawa mo sa mga magulang mo na pagtalikod, gagawin mo din sa mga anak mo because of what we call cycle of unappreciative behavior. At the same time, yung ginawa mo sa mga magulang mo na pagkakait ng tulong, gagawin mo din sa anak mo because of cycle of unappreciative behavior. Ikalawa, bakit may mga anak, ang dali nilang nane-neglect yung sakripisyo na magulang? They lack of understanding on the long-term implications of their parent sacrifices. Totoo ba, isa sa mga dahilan bakit may mga anak hindi napapahalagahan ang sakripisyo ng kanilang magulang simply because hindi nila naunawaan yung long-term effect ng sakripisyo ng kanilang magulang. Lalo na ng kanilang nanay. Lalo na yung mga nagsisipag OFW ng mga nanay. Bakit? Pansinin niyo, alam niyo po, dapat makita ng isang anak na kaya ka nakapag-aral dahil may ginawang sakripisyo sa iyo magulang mo. Totoo po ba yan? Sino aminado sa mga anak? Kaya ka nakakapag-aral, may ginagawang sakripisyo ang mga magulang mo. Dapat makita ng isang anak na kaya ka may maayos na damit, may kinakain, may sinisilungan, simply because may ginawang sakripisyo sa iyo ang magulang mo. At dapat makita ng anak na kaya ka nasa kanilalagyan mo ngayon dahil may ginawang sakripisyo ang magulang mo. Bakit professional ka ngayon? Bakit maayos ang tirahan mo ngayon? Bakit nasa maayos na kalalagayan ka ngayon? Kasi may sakripisyong ginawa sa iyo ang magulang mo. Ito ba ay akto ng panunumbat? No. Kundi ito ay akto ng pagpapaunawa, pagpapaalala na kahit saan ka pa makarating, kahit ano pa maabot mo sa buhay, dapat hindi mo kinakalimutan ang sakripisyo ng magulang mo sa'yo. What does it mean? Una, may mga magulang dahil sa pagsasakripisyo sa mga anak, nasira ang relasyon nilang mag-asawa. Totoo po ba nangyayari yan sa totoong buhay? Hindi mo lang sa sine mapapanood yan, hindi mo lang sa Netflix mapapanood yan, na may mga mag-asawa, nasira ang kanilang relasyon simply because yung isa nagsakripisyo doon sa malayong lugar. Pansinin nyo, maaaring sa anak, maganda long-term effect ng sakripisyo ng magulang niya, pero sa part ng isang magulang, lalo na sa isang ina, hindi laging maganda ang epekto. May mga nanay na after magsakripisyo para sa mga anak, nung umuwi, mga anak na lang ang nauwian. Wala nang asawa. Totoo po ba yan? Nangyayari po ba yan? May mga nanay na after magsakripisyo para sa mga anak, nang umuwi, wala nang inuwi ang buong pamilya. At may mga nanay na after magsakripisyo para sa mga anak, nang umuwi, may sakit na, wala nang lakas. At ang pinakamalaking bayad sa madalas na sakripisyo ng isang ina, madalas, lipas na yung maraming panahon sa kanilang buhay. Ganong kamahal ang presyo ng pagpapalaki ng isang ina. Ganong kamahal ang presyo ng pagpapaaral ng isang ina. At ganong kamahal ang presyo ng pagsisiguro ng kinabukasan ng isang anak. Hindi lang ito tungkol doon sa halaga ng nagastos na pera. No. More than that, ang mahal ng binabayad ng isang magulang para lang maiayos ang isang anak. Ikalawa, may mga magulang dahil sa pagsasakripisyo sa mga anak, they miss a lot from their prime years. Totoo ba may mga magulang gustuhin mang mapuntahan yung mga pangarap
na lugar na mapuntahan, hindi na magawa dahil sa edad. Totoo po ba yan? Sino rito aminado? Nung umabot na doon sa edad na 40 years old, napansin mo parang may nagbago na sa galaw ng katawan mo. Totoo po ba yan? Sino rito, nung umabot na sa 50, mas may nagbago na sa galaw ng katawan mo? Alam niyo po, darating at darating tayo doon sa point ng buhay natin. Sa mga magulang, darating ka doon sa point ng buhay mo na gustuhin mo mang puntahan, hindi mo na mapuntahan dahil sa edad. Dahil sa kondisyon ng kalusugan, dahil sa kondisyon ng katawan. Ano pinapakita rito? Bawat sakripisyo na ginagawa ng isang magulang, lalo na isang single mom, katumbas noong panahon ng buhay niya. Napakaraming panahon yung ibinayad niya para doon sa pag-aaral mo, sa pagtatapos mo, sa paglaki mo, pagsisiguro ng kinabukasan mo. Bawat sakripisyo na ginawa ng isang magulang, lalo na single mom, katumbas noon panahon ng kalakasan niya. At bawat sakripisyo na ginagawa ng isang magulang, lalo na isang single mom, katumbas noon panahon ng kabataan niya. Meaning, bawat perang ginagastos ng anak mula sa sakripisyo ng isang magulang, hindi lang pera yon, buhay yon ng magulang mo. Bawat perang ginagastos ng anak mula sa sakripisyo ng isang magulang, hindi lang pera yon, kalakasan niya yon. At bawat perang ginagastos ng isang anak, hindi lang pera yon, kabataan niya yon. Kaya hindi dapat sinasayang, minamaliit at winawalang bahala ang sakripisyo ng isang ina, lalo na single mom, sa mga anak. And finally, bakit may mga anak, ang dali-dali nilang maneglect ang sakripisyo ng kanilang magulang? They are plain self-centered. Alam niyo po, may mga anak kaya naneneglect easily yung mga sakripisyo ng kanyang magulang, hindi dahil sa tingin niya, obligasyon naman yun ng kanilang magulang, kundi dahil self-centered lang talaga. Now, ang tanong, paano ba malalaman na isang anak self-centered? Una, walang mahalaga sa kanya kundi yung kailangan niya. Totoo ba may mga anak? Walang importante sa kanya kundi yung kailangan niya. Sino po naniniwala? Malalaman mo na ang isang anak self-centered pag walang ibang nakikita kundi puro yung kailangan lang niya. Puro yung kapakanan lang niya at puro yung para sa sarili lang niya yung nakikita. What's the point? Kahit anong sakripisyo pa gawin ng isang magulang, ng isang ina, baliwala sa isang self-centered na anak. Kahit anong sakripisyo pa gawin ng isang magulang, ng isang ina, walang kwenta yon sa isang self-centered na anak. At kahit ibigay pa ng isang magulang, ng isang ina buong buhay niya, di yun makikita ng isang self-centered na anak. Dahil ang nakikita lang niya, yung kailangan niya. Ang nakikita lang niya, yung para sa kanya. Ikalawa, paano mo malalaman na isang anak self-centered? Ang nakikita na niya, yung buhay na kaya na niya. Nakalimutan na ang dahilan, bakit kaya na niya ngayon ang buhay niya. Totoo ba, may mga anak nung kaya na buhay, ganun na lang sa kanila. Baliwalain yung nagawa ng magulang. But again, huwag mong kalilimutan na kaya ka ngayon nandiyan sa kinalalagyan mo dahil merong mga taong nagsakripisyo para sa'yo. May nanay na nagsakripisyo, nagpuyat, nagpakahirap, nagbayad ng kabataan niya, ng panahon ng buhay niya, kaya nandiyan ka sa kanilalagyan mo ngayon. Malungkot lang may mga anak, hindi pa nakakatapos ang pinaplano na nila. Yung kanilang magiging buhay ng kanyang boyfriend, ng kanyang girlfriend. Totoo ba yan? Meron pa po tayo 3 points. Alam niyo po, maraming mga anak, hindi pa nakakatapos ang lahat ng pinapangarap para na doon sa kanyang bubuing pamilya, ni hindi man lang nakagawa ng pangarap,
bago makapag-asawa para doon sa kanyang mga magulang. Alam niyo po, again, napakalungkot lang na napakaraming mga anak, napakadaling makalimot. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit nga ba kailangan o bakit nga ba kakaiba sakripisyo ng isang magulang, lalo na isang single mom, na dapat hindi basta-basta binabaliwala, hindi basta-basta winawalang bahala, kinakalimutan ng isang anak. Alam niyo po, mahirap pantayan ang pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Dito po sa Exodus chapter 2 verses 1 to 3, sabi rito, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki, napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na niya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukan ng tubig. Pagkatapos inilagay niya ito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Alam niyo po, ito yung kwento kung saan itong si Jochebed, yung nanay ni Moses, yung sanggol na binabanggit po doon si Moses, na kung saan, dahil nga doon sa inutos ng Pharaoh, dahil sa dumadami na ng husto yung mga Israelites na naiwan po dito ng mga lahi nitong si Joseph, so ang ginawa nito ay pinapatay niya yung mga i-eliminate niya yung mga isisilang ng mga sanggol na lalaki ng mga Israelites. So yung nanay niya, dahil meron siyang pangarap para sa kanyang anak na maganda, gumawa siya ng isang paraan na hindi kayang gawin ng isang simpleng tao para sa isang kapwa niya. Alam niyo po, sino naniniwala? Mahirap pantayan ang pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Sino po rito may mga pangarap? Sa mga nanay, sino rito may pangarap para sa kanyang mga anak? Alam niyo po, kahit anong sitwasyon, patuloy na mga ngarap ang isang ina para sa kanyang anak eh. Totoo ba? Sa maganda at hindi kagandahang sitwasyon, patuloy na mga ngarap ang para sa kanyang mga anak. Totoo ba yan? Sino rito aminado? Kahit walang-wala kang pera, patuloy kang nangangarap para sa mga anak mo. At sino rito, kahit bagsak na bagsak ang kabuhayan mo, patuloy kang nangangarap para sa mga anak mo. Alam niyo po, walang sitwasyon, tandaan nyo, sa mga anak, walang sitwasyon ang nakakahadlang sa isang magulang, lalo na sa isang ina, na mangarap para sa kanyang mga anak. Most of the time, doon pa nga sa mga pinakamahihirap na sitwasyon, nagpapatuloy mangarap ang isang ina sa kanyang mga anak. Doon pa sa mga panahon na walang-wala siya, doon sa mga panahon na bagsak siya, doon pa napupuno ng pangarap ang isang ina para sa kanyang mga anak. Ano pinapakita nito? Para sa isang ina, ang natupad na pangarap ng isang anak ay natupad na pangarap niya. Totoo ba yan sa mga nanay? May mga nanay, mas maingay pa sa mga anak pagka nakakatupad ng pangarap. Totoo ba yan? Mas masaya pa kaysa doon sa mga anak pagka natupad yung pangarap ng kanyang anak. At mas fulfilled pa ang pakiramdam kaysa doon sa anak. Kasi nga, para sa isang ina, yung natupad na pangarap ng kanyang anak, pangarap niyang natupad yun. Bakit kaya ganon? Sa tingin nyo? Because that feeling of fulfillment shows that inside of her heart, kahit wala na ako, alam ko, kaya na ng anak ko. Bakit gano'n ang nanay? Kasi nga, pag merong natutupad na pangarap ang anak niya, sa puso niya, ang nando doon, kahit wala na ako, secured na ang anak ko. Sa puso niya, ang nando doon, kahit wala na ako, alam ko, hindi na mahihirapan ang anak ko. At ikalawa, kung may hindi mapapagod mangarap para sa'yo, yun yung nanay mo eh. Sino po naniniwala? Again, maraming tao mapapagod suportahan ka doon sa pangarap mo, pero hindi ang nanay mo. Maraming tao mapapagod, tulungan ka, mapapagod maniwala sa pangarap mo, pero hindi ang nanay mo eh. What's the point? Sa panahong walang gustong tumulong na sa'yo, yung nanay mo kahit mag-isa na lang, siya na lang ang tutulong sa'yo. Ito pong si Jochebed, kahit walang tulong ng mga kapwa Israelites niya,
gumawa siya ng paraan. Isang paraan na ni sa hinagap, hindi kayang isipin ng ibang tao, pero ginawa niya para sa kanyang anak. Sino po rito? Nakukuha niyang mangutang para lang makapag-aral yung anak niya. Totoo po ba yan? Maraming mga nanay, nakuhang ipangutang. Sino po rito? Nakuhang mga ibang bansa, mapag-aral lang mga anak. Nakuhang lumayo para lang mapag-aral yung kanyang mga anak. Alam niyo po, again, sa mga panahong bigo ka pa sa mga pangarap mo, yung mga tao hindi ka naman sasamahan eh. Pero yung nanay mo, kahit bigo ka pa sa pangarap mo, nasa tabi mo na yun. At ikalawa, bakit hindi dapat nine-neglect, dapat hindi dapat sinasayang sa halip? Makita natin nakakaiba ang sakripisyo ng isang ina simply because mahirap pantayan ang pagpaparaya ng isang ina para sa kanyang anak. Dito po sa Ruth chapter 1 verses 8 and 9, ito yung eksena na kung saan nagpapaalam na si Naomi, sabi niya, eto hindi pa totoong mga anak, kundi mga manugang lang to. Pero, sabi nung isa, ni Ruth, sabi niya, yung magiging bayan mo, yun ang magiging bayan ko. Yung magiging anak mo, o magiging Diyos mo, yun ang magiging Diyos ko. Kasi ang sabi ni Naomi, umuwi na kayo at magkaroon kayo ng panibagong asawa. Kasi nga namatay na yung mga anak ni Naomi, sabi niya para magkaroon kayo ng bagong buhay. Ano ang point dito ni Naomi? Ang gusto niya, magkaroon ng mas maganda pang buhay yung kanyang mga manugang. Alam niyo po, totoo ba may mga tao, magparayaman sa'yo, kung hindi may condition, may kapalit. Totoo po ba yan? May mga tao magpaparaya sa'yo, pero meron tiyak na kondisyon, meron tiyak na kapalit. Pero itong si Naomi, pansinin nyo, hindi ang kapakanan niya, ang inisip niya, kung hindi ang kapakanan ng kanyang mga manugang na itinuring niyang mga anak. Ano pinapakita rito? Una, hindi baling mangulila siya sa mga anak, mapabuti lang mga anak niya. Ang isa pong magulang, hindi baling mangulila siya sa kanyang mga anak, basta masiguro lang niya na mapapabuti ang buhay ng kanyang mga anak. Again, pansinin nyo, according dun sa PSA data, 2.16 million Filipinos work abroad, 1.2 million o 1.20 million, ibig sabihin, 55.6% were women. Ito po ay 2023 data pa. At pansinin nyo, according dun sa PSA data, noong 2023 din, 50.3 million Filipino women working mom in the labor force. Ibig sabihin, mahigit sa kalahati ng may trabaho na Pilipino, mga working mom. Karamihan doon. Mga working mom at mga kababaihan. Pero ang pinaka-struggle nila, according doon sa mga data na lumabas, paano nila babalansehin yung time, paano nila babalansehin yung trabaho. Doon hirap na hirap yung mga working mom, especially mga single mom. Paano babalansehin ang oras, paano babalansehin ang trabaho sa oras at sa pamilya o sa mga anak niya. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Marami talagang mga magulang, lalo na mga nanay na lumayo, nagtatrabaho. Alam niyo po, grabe pangungulila sa mga anak habang nasa trabaho. Pero wala siyang choice. Kundi tiisin yon yung pangungulila niya sa mga anak niya. Pero para kasi sa kanila, alam niyo po, hindi baling mag-taste na sila, wag lang mag-taste ng gutom ang anak. Marami talagang mga nanay, titiising malayo, mapabuti lang ang anak, kahit hindi niya gusto yon, kahit hindi niya choice yon. At ito po ang totoo, mas malalim ang lungkot na dala ng separation na hindi mo naman talaga pinili, pero wala ka lang choice. Alam niyo po, doon sa mga lumalayo sa kanilang mga anak dahil kailangan magtrabaho, alam niyo po, iba ang lalim ng lungkot nun. Kumpara doon sa pinili mo. At iba yung longing na dala, ang lalim
nadala ng longing doon sa separation na hindi mo naman pinangarap, pero wala ka lang talagang choice. Ikalawa, para sa isang ina, hindi baling kapos siya, kapos sa karangyaan, kapos sa pahinga, kapos sa pagkakataon, wag lang ang anak niya. Totoo ba? Maraming mga nanay, kakainin na lang ibibigay pa sa mga anak. Sino po rito naranasan niya yon? Yung kakainin na lang niya, ibibigay pa niya sa mga anak niya. Alam niyo po kami, may mga pagkakataon na dinaanan kami sa buhay na yung kakain sana kami ni Auntie Jess, pero naisip namin, yung mga anak namin, pag kinain namin yung kakainin namin na yon, hindi sila makakakain. So dumaan kami doon sa point na yon na tinitiis namin yon para sa aming mga anak. At alam ko, marami sa atin, dinaanan din yon ng mga magulang. Totoo ba yon? Yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa mga anak mo? Ang totoo ba, maraming mga nanay, ipapahinga na lang, ipaghahanap buhay pa uli para madagdagan yung ibibigay sa mga anak. Alam niyo po, yung mga nasa malayong lugar, hindi po isa trabaho ng mga nando doon. Madalas, meron silang pangalawang trabaho, pangatlong trabaho. Yung akala natin, ang ganda ng buhay nila doon sa mga nasa ibang bansa, no? Mahirap ang buhay. May pangalawa, may pangatlong trabaho. Yung gusto na nilang magpahinga, pero hindi nila magawa. Kasi ang daming umaasa. Marami pong mga nanay, sa halip bumili ng bagong damit, ibibili na lang ng ibang bagay para sa mga anak. Totoo po ba yan? Ano pinapakita nito? Kung bakit hindi talaga mapapantayan ang pagpaparaya ng isang ina dahil sa kaya niyang tiisin yung kasalatan, makaranas lang ng karangyaan ng anak. Kaya niyang tiisin ng kapaguran, makaranas lang ng kapahingahan ng anak. At kaya niyang tiisin yung payak na buhay, makaranas lang ng maalwang buhay ang anak. Kaya nga sa mga anak, bago mo sumbatan yung magulang mo, bago mo kalimutan na nandiyadyaan ka sa kinalalagyan mo, nandiyadyaan ka ngayon dahil sa merong ginawa na sakripisyo ang magulang mo at ang nanay mo. At ikatlo, alam niyo po, mahirap pantayan ang dedikasyon ng isang ina para sa kanyang anak. Sino po naniniwala? Mahirap pantayan ang dedikasyon ng isang ina para sa kanyang anak. Pansinin niyo, dito sa John chapter 19, verse 25, doon sa second part, sabi doon, samantala nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang kapatid at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Sino po pamilyar dito sa eksena na to? Ito yung eksena doon sa cross of Calvary kung saan ang Panginoong Jesus naipako na siya. Alam niyo po, kung meron man again, mahirap pantayang dedikasyon ng isang ina. Pansinin niyo yung scene doon sa cross. During their time, yung execution intentionally, ginagawa talaga ito doon sa mga public places At lalo na doon sa mga matataas na lugar para ipakita sa lahat ng tao. Hindi nagkataon na doon to dinala doon sa isang lugar kung saan mataas na lugar. No, intentionally talaga doon dinala ang Panginoon para ipako, para makita ng lahat ng mga tao. Ang irony doon sa scene na yun, kung gaano karami ang sumusunod kay Lord, thousands of people sa kanyang pagpapakain, sa kanyang pagpapagaling, alam niyo po, none of His followers except for John at sa kanyang ina at sa ilang kababaihang kasama nito ang nando doon. Napansin niyo yung irony doon? Nung pumapasok ang Panginoon doon sa Jerusalem, pansinin niyo, ang dami sumisigaw ng Hosanna na ang sabi sa Panginoon ng Hosanna na yon, save us. Pero alam nyo, yun din sumisigaw na yon ang nagsabi na ipako ang Panginoon. Bagamat hindi naman kailangan ng espesyal na permission para makalapit doon, pero alam nyo po, being associated with Jesus during that time, it was so dangerous. Sa totoo lang, pwede naman piliin ni Virgin Mary o ng Birheng Maria na huwag nang saksihan yung kaganapan doon sa cross. She can choose not to witness, pero mas pinili niya
yung pinaka-heartbreaking scene sa buhay niya. Sino po aminado? Kung meron man sigurong pinakamasakit makitang eksena, yung eksenang namamatay yung anak mo. Totoo ba yan? Lalo na doon sa ganong paraan. Ano pinapakita nito? Ang isang ina, tumatapang pagpara sa anak. Totoo ba yan? Sino rito, naranasan na niya, mas tumapang siya nung para sa anak na niya. Alam niyo po, pagpara sa anak, yung hindi kayang gawin ng isang ina, na dati hindi niya nagagawa, magagawa niya. Totoo ba yan? Pagpara sa isang anak, yung hindi kayang tiisin, dati natitiis ng isang ina. Ano pinapakita rito? That sin on the cross proved ng isang ina, kahit manganib ang buhay, itataya para sa kanyang anak. That sin on the cross proved na ang greatest affection o dakilang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, hindi matatawaran. And that sin on the cross proved na kaya kang iwan ng maraming tao sa gitna ng paghihirap mo, pero hindi ng iyong ina. Ang Panginoon, libo-libo yung sumusunod doon sa panahon na nagpapakain siya, nagpapagaling siya, naghihimala siya. Pero doon sa panahon na yon na naghihirap siya, yung nanay niya, yung nanatili sa tabi niya. Kaya nga sa mga anak, tandaan niyo, hanggang sa huli ng buhay mo, kung meron mang pinaka mag-i-stay sa tabi mo, iyon yung nanay mo. Kaya huwag mong babaliwalain, huwag mong kalilimutan, huwag mong sasayangin yung sakripisyo niya sa buhay mo. Maaaring dumating ka sa point ng buhay mo na kaya mo na. Pero lagi mong tatandaan, may isang tao, bakit nandiyan ka ngayon? Lagi mong tatandaan, yung tao na nagawang kalimutan ng sarili niya para sa'yo. At lagi mong tatandaan, pinakamasarap na magawa sa buhay, yung magawa mo para sa magulang mo, lalo na sa nanay mo, na mag-isa kang itinaguyod. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Sa panahong ito, pinagdiriwang po namin ang buwan ng kababaihan. Marami pong anak nawa ang imulat mo sa totoong pagpapahalaga sa kanilang magulang, sa kanilang nanay, lalo na doon sa mga single mom, Panginoon. Lord, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyo lahat ng mga babae, Panginoon, mga nanay, na mag-isang binabalikat ang obligasyon para sa kanilang mga anak. Bigyan mo po sila ng special na favor, Panginoon, ng kalakasan, ng tapang, special na favor ng katatagan sa buhay, Panginoon. At ibaranas mo po sa kanila, Panginoon, ang maraming himala mo, Panginoon, ng pagpapala. Mula dyan sa langit, maranasan nila, Panginoon, ang maraming favors na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa panahon na nahihirapan sila, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan. Sa panahon na nangangailangan sila, punuin mo po sila ng pagpapala mo. Sa panahon na nalulungkot sila, punuin mo po sila ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, muli, pagpalain mo ang lahat ng kababaihan na dinala mo sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat.